Kaya ang title po natin ay pagkakaroon ng epektibong pamamahala. Ang mensahe ng Panginoon sa taong ito, how to be effective. No, parang kutsilyo, sinabi ko na tinuro sa inyo. 'Di ba? Matalas. Pag nanalangin, sagot agad ng Panginoon. Because everybody prays. Nananalangin lahat. Pero ano ba yung effective na prayer na tumatalab at tinutugon ng Panginoon? Kaya inaalam natin ito. Inaaral at tinatanong sa Panginoon. Dahil kahit anong lawit na dila mo, kakapanalangin, lumakad ka sa altar na nakaluhod sa asin. Pag mali talaga. Ha? Maraming ganyan at hindi ka hanggat di mo natututunan, hindi talaga na matututunan. Marami nang gumagawa ng tao niyan. Alam naman natin ang ating mundo, Pilipinas, ay religious country sa Asia. Pero maraming nananalangin. Pero ano ba yung effective? Effective prayer o management in life? Dahil pag hindi po naging effective or tama ang ating management sa buhay, tayo po ay masisira. O hindi tama ang pag-manage, tayo po ay masisira, pamilya natin maghihiwalay, ang mga anak natin mapapariwara, ang ating pag-aaral ay masisira, walang disiplina. Kaya kailangan natin ng tamang pamamahala. Amen po ba? Gusto niyo ba, ano po gusto niyo, gulo o away? Sa bahay, di ba? Pag mali po ang formula, kaya mali po ang resulta. Laging ganun naman. Pag mali ang sistema, kung ano tinanim mo, mali ang bunga. Tama po ba? At inaaral natin yan buong taon. Pag nauna ang pag-aasawa kaysa pag-aaral, windang talaga. Buntis na, nag-aaral pa. Di ba mali? Kaya dapat nag-aaral, tatrabaho, tsaka nag-aasawa. Ay pinakasal bago mag-aanak. Ang nangyayari, mali ang sistema, nanganganak muna bago mag-asawa, tapos mag-aaral pag mag-asawa na, at saka, yun, mag-aaral. Huli yung pag-aaral. Mali, hindi siya tama. Kaya napakahalaga na ang tamang pamamahala. Amen po ba? Amen. Tayo manalangin at bigyan tayo ng wisdom ng Lord sa pagkakataong ito. Saglit lang po. Let's all bow our heads and pray. O Father God in heaven, we ask in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit to guide us, teach us the way we should go, Lord God. We want your wisdom. Let our mind be the mind of Christ and let our heart be devoted to you, loving you only, Lord, my God. Oh Lord, let us start our year right, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tapusin na ang mga pagpapamahala ng sarili, Panginoon. Masusunod ang aming sarili sa taong ito. At hayaan mo ikaw ang masunod sa aming buhay. Yes, Lord. Help us to be partner with you, Lord God, in this life. Yes, Lord God. We want to take your yoke, Panginoon, for yoke is easy and your burden is light. Amen. May mga pagdurusa sa mundong ito, Panginoon. May mga paghihirap din sa pagsunod sa iyo. Ngunit nais po namin subukan, gawin ang para sa iyo, Panginoon. Parehas lang po may hirap sa mundo at sa pagsunod sa iyo. Nais po namin tahakin, sundin ang kalooban mo dito sa lupa. Gaya mangyari sa langit, Panginoon, sa aming buhay. Ano mang nakasulat sa aklat ng buhay, mapangyari po sa amin, Lord. Yes, Lord. Habang kami nabubuhay sa mundong ito. Salamat, O Diyos. Salamat, bigyan mong kaliwanagan ang oras ito, aming isipan at puso. Wasakin lahat gawa ng Satanas, katamaran, lahat ng complacency, lahat ng pagliko. Lahat ng karumihan sa amin sa taong ito. Last year, Lord God, lumundag, tumalong kami. Panibagong buhay. At nakaabot kami sa 2024. Buo ang kamay at paa. Hindi po kami naputukan. Salamat, O Diyos, sa biyaya niyo, O Diyos. Buo ang aming daliri. Aming buhay, Panginoon hininga. Salamat sa biyaya mo. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng Amen. Amen. Come on. Clap your hands to the Lord. Higit pa sa paputok. Malakas. Sige. At nakatawid tayo sa 2024. Panibagong pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa.
Ang ating oras po ay 24 lang. Ano po? Bawat oras, lahat tayo. Kung hindi po natin ito mapapamalaan, hindi natin mapapagmaplanuhan, mauubos lang ang oras. Maubos at mauubos. Hindi natin may babalik. Tama po ba? Nais sa Panginoon na pataasin ang antas ng level ng iyong pagsunod sa Panginoon at nakikitaan kayo ng Panginoon ng kahandaan patungkol dito. Pataasin ang level talaga ng pagsunod. Kung kaya naman, ito'y binaba, ay yung verse, ano? Hindi ko na-send. I'll try to send it. 2 Timothy 2:15. Kung kaya naman, ito'y ibinaba ng Panginoon sa inyo upang sa gayon ay bawat ginagawa ninyo ay kayo'y maging epektibo. 2 Timothy, ang sabi dyan? 2:15. English sa kanila. Yan, Tagalog ang magbabasa. I'll try to send it. I open. Yes. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Amen. Do your best to present yourself, God, as approved. Send ko po yung mga verse para diretso tayo. Sa care group. Yan. Okay. Thank ko na wifi. Para maging epektibo tayo, sikapin daw po natin maging prove as a worker who has need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Sikapin po natin na maging approved sa harapan ng Panginoon. Ang pahamalang ito hindi lamang patungkol sa mayroong mga desisyon o mayroong mga posisyon, subalit kayo mismo, personal, sa pamahala ng iyong pamuhay ay mahalaga na kayo'y maging epektibo. Tama po ba, gaya na isang kutsilyo, dapat yung mga sinasabi mo, pag nananalangin ka o nag-prophesy ka, effective. Dapat, di ba? Pagka siya po kayo nagsalita, dapat pakanasain nyo, talagang napupuspos o pag kumakanta, situate na napupuspos ka ng banal na espiritu, hindi ng galit o ano. Pag tumutugtog ka, gaya ni David, lumalayas ang demonyo. Hindi sumasapi sa iyo, di ba? Ganun lang 'yon. Sa mga ginagawa mo na be-bless ang kapwa mo. That's effective. Hindi dahil sarili yung pinasok mo, nagkakagulo sila. Nagpapatayan. Effective ba 'yon? Nag-aaway ang mga grupo. Pinasok mong reliyon. Kaya dapat daw 2 Peter 1:3-8, ano dapat? 2 Peter 1:3-8. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng Parang wala kang mic. na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay. Wala po sa akin. Upang tayo, asa na? Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, Next. sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit Next. ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, 7, ang 8 inyong... na. Sige, Tibelen. Yung sila, yung sa post. Okay pa. Late sila. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan.
you will become effective, or kabaliteran. Keep you from being ineffective, or you will become effective kung these qualities are increasingly in measure in your life. Ano yon? Yung pananampalataya nyo, kung nananampalataya kayo noon, ano sabi? 2 Peter 1. Diba? Simula 5. Make every effort to unto your faith excellence. Kailangan nag-excel ka. Ito excellence is knowledge. Ito knowledge, self-control. Kailangan kung may talino ka, nagko-control ka din. Kino-control mo ang self-control, perseverance. Minsan, napapanghinaan na tayo, hindi na tayo nagpapatuloy. Sa ating karunungan, pipersevere tayo, and syempre, patungo to godliness. Kaya sinasabi natin minsan, we pick up the good points, we throw up the bad points, and we develop a godly style. Yes. To godliness, to brotherly affection. To brotherly affection and selfish love. Sa 7. Kung ito raw ay nagpapatuloy yung, ilan yan? Faith, excellence, knowledge, self-control, increasing in measure. Perseverance, di ba? Godliness, sa ating pagsasama, di ba? Fellowship yan. And to brotherly, to unselfish. Kailangan, hindi ka selfish. Hindi mo lang iniintindi yung sarili mo, kundi kapakanan ng lahat. Kung nag-i-increase daw to sa buhay mo, nagiging effective ka. Nakuha niyo po? Pag hindi nag-i-increase yan sa buhay niyo, ano yun? Ulit, okay, nanampalataya ka, simula. Pero hindi nag-stop doon. Kailangan you pursue excellence. Be excellent of what is good, be innocent of evil. For the God of peace will soon crush Satan underneath your feet, di ba? Romans 16:19. Kailangan nag-excel, yung pwede na. Ay, pwede na yan. Sa Lord naman eh. Tama na yung planning na yan. Pwede na yan. Hindi ba pwedeng ganoon? Hindi yung magagabi sa Satanas kung kayo ay hindi mag-excel sa buhay, sa spiritual. Tapos sa inyong excellence, dapat may karunungan din. Hindi ba pwedeng nag-acquire kayo ng knowledge ng mundo. Kailangan kilala mo rin ang Diyos at may pang-control ka. Kinokontrol mo rin dahil baka masobrang ka sa talino, matulad ka kay Eli Soriano. Wala ka ng control, pwedeng magmura. Hindi mo na makontrol. And self-control, kailangan nagpupersevere ka. Sobrang talino mo, minsan na-flesh siya, kaya hindi ka na nagpapatuloy. Sobrang galing mo, alam mo na lang lahat, dapat sa'yo, nililigpit na eh. Marami ka nang nalalaman. Ha? Marami ka nang nalalaman, pero hindi ka nakatuloy nagpapatuloy. Gusto mo na lang, and wala ka ng godliness. Flesh na lang. Nagpapayaman ka na lang. Payaman, pera. Wala nang Diyos na kinikilala. And wala na siyang fellowship, godly, brotherly affections. Hindi na siya selfish na siya. Napupunta na siya sa makasarili, hanggat kunin na siya ni Lord. Hindi tayo maging effective pagka hindi natin ginagawa yung qualities na to sa mundong ito, sa buhay nito. Kaya tinuturo ni Pablo na dapat nag-i-increasingly in measure. Everybody say, increasingly in measure. Increasingly in measure. Are you sure? Are you sure? Increasingly in measure. Nag-i-increase yung buhay mo. I-analyze nyo yung taon nyo. Yung taon ko ba, nagagamit ba ako? Sapagkat kung ang mga oras ninyo, yung mga ginagawa ay hindi ninyo mahawakan ng maayos, mahirapan din kayo i-handle maging ang mga taong dadalhin sa inyo ng Panginoon. Amen. At maging ang mga ipagkakatiwala pa ng Panginoon sa inyo. Katulad na lamang ng mga bagay, sitwasyon, negosyo, mga pagkakaroon ng promotion. Kung hindi nyo ma-handle ang gising nyo, kailan kayo maliligo, matutulog, magtututbrush, kung hindi nyo ma-handle yan, yung sarili nyo, higaan nyo, liligpit nyo ba o hindi,
Na may nakita ko sa YouTube niyan, kung ang higaan mo, hindi mo maligpit, maayos, paano mo i-handle ang buhay ng may buhay? No? Kaya nga tinuturo ng Panginoon, ayusin mo na buhay mo, huwag kang silip ng silip sa iba. Yung specks of your eyes, baka silip ka ng silip sa iba, ang laki palang troso sa mata mo, di ba? Nakatuhog na ganyan, troso, kalahin mo ba? May troso sa mata mo. Alam ko lang, muta, kasya dyan, pero troso, nakatusok. Hindi mo nakikita, di ba? Napaka lala pala. Nakatakip sa mata mo. Kaya inaayos lagi kasi hindi maakay ng bulag ang kapwa bulag. Tama po ba? Parehas silang mahuhulog dito. Ang bawat sa binibigyan at binababaan ng mensahe ng Panginoon patungkol dito. Malaga po ito sapagkat ang epektibong pamahala ay nagkakaroon ng nagbubunga na epektibong pamumuhay. Pag epektibo ang pamumuhay mo sa pamilya mo, maging ang pamamahala mo sa church o sa iyong sinasakupan, sa care group mo, ay magiging maayos din. Kaya mapapansin mo yan sa bahay. Ang gulo ng pamilya, tapos gusto mag-handle pa ng pamilya ng may pamilya. Hindi rin siya effective. Tama po ba? Hindi niya kaya. Kasi nga, hiwalay nga sila eh. Nahihirapan siya. But because of the grace of God, because of naaayos ang lahat. Amen po ba? Pagka-humble yung isang tao, naaayos yung mga bagay-bagay. Ihiwalayan na niya ang buhay na makasalanan at ito ay kanyang susunod kay Kristo. At lahat ng nasa kanya ay naaayos na. Pero kung ipipilit niya yung kanya pa rin, paulit-ulit lang yung buhay niya. Tama po ba? Amen. Nakikita niyo yan sa buhay ng tao, mga naglilingkod sa Diyos. Totoo siya, di ba? Totoo ang salita ng Diyos. Ang yes ay yes, ang no ay no. Sapagkat kayo nilalang ng Diyos bilang kawangis ni Kristo, sa ayon sa gusto. Kayo po'y binigyan ng kakayanan o dominion sa Genesis, di ba? Na mamahala patungkol sa bagay nito. Genesis, Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ano na una? Lahat ng biyaya ng Panginoon, nauna na yung creation, yung kailangan mo, 1, 2, ano pa. Bago ka nilagay ng Panginoon sa mundong ito, ayos na po lahat yan. Ang hinahanap niya lang ay mamamahala dito. Amen. Sa tao po pinamahala, kaya huwag kayong magtataka kung bakit ang gulo ng mundo mo. Kung bakit ang gulo ng mundo natin. Huwag ka magtataka kung may Diyos. May nagtatanong pa, bakit kung may Diyos? Bakit ganito ko? Bakit may gera? Bakit namatayan ako? Bakit nawala ito? Bakit ganyan? Ito nga po ang sagot, kung may nagtatanong sa inyong ganyan at lalayas na lang. Hurting yun eh. Hurting siya, hindi niya naunawaan. Kung may Diyos, bakit pa tayo mananalangin? Ba't di na lang gawin ang lahat ng bagay na gusto natin? Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Ang gusto niya, mamahala tayo dito. Amen po ba? Pamahalaan mo ang iyong buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Meron namang mayaman, bagong panganak lang, o di naman si Pacquiao, di ba? Nagsikap siya, yumaman. Sinisisi mo yung magulang mo. Ang mga magulang kasi ang hirap, tamad-tamad nila. Wala akong mana. Bakit ikaw lang ba ang mahirap na pinanganak? Kasalanan mo mamatay kang mahirap, pero hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Ano ginawa mo sa mga gift na binigay sa iyo? Sinisisi mo lahat na lang, pati gobyerno sinisisi mo. Pati si BBM na kung sino-sino na lang. Mahilig tayo mag-pinpoint ng mga bagay-bagay dahil dito, dahil sa kanya, dahil ba't di mo tingnan yung mga taong masenso naman? Tinitingnan mo lagi mga negatibo, hanggat wala na. Kasi what the mind conceives, the body will follow. Laging dapat sa taong ito, tigilan na natin mga negatibo sa ating mga katawan. Amen?
na nagpapabagal, nagpapahina sa atin. Dapat yan, stepping stone lang natin sa higher level of obedience, of anointing. Kasi kung wala namang negatibo kayo nakikita, hindi rin naman kayo mag-spark o hindi kayo mag-keep on going. Parang baterya. Kailangan natin negative, pero hindi kayo mag-dwell sa negative. Kailangan mag-dwell kayo sa positive para umandar kayo sa buhay na ito. Diba? Ang baterya, kailangan positive, negative. Gawin yung stepping stone yan to higher level or to teach you, mga mali nyo, mga mali ng tao. Alam nyo ba yun, the fastest way to become, diba? To be knowledgeable about things. Hindi na kayo mag-aral pa sa mga school. Aralin nyo yung mga mali nila at i-enhance nyo. Huwag nyo nang ulitin yung mga mali na mga past nyo at ng ibang tao. Mali na nga yung ginawa nila, inulit mo lang, sige ka pa rin. Di ba? Nag-asawa ka ng maaga, alam mo nang lahat na nag-aasawa ng maaga, ay napapariwara, hindi handa, sige ka pa rin. Di ba? Anak ka ng anak, di ba? Alam mo na nga, wala ka ng pera, ginagayan pa sila. Anak ka pa rin ng anak, hindi na mabuhay ang mga anak mo. Sige ka pa rin, inuulit mo pa rin. Ano pa mga mali natin? Marami tayong mga mali sa buhay na sige pa rin. This year naman po, yung mga mali natin sa 2023, maasahan ba kayo ng Panginoon na wag na natin ulitin sa 2024? Amen? Amen. Yung mga formula na mali, parang awa nyo na, itigil nyo na. Dahil kapahamakan po ang dulo niyan. Wala kayong pagdadalhan dyan. Ang mali ay mali. Ang yes ay yes, ang no ay no. Mahalaga na pagkakaroon epektibong pamamahala. At ito ay nagsisimula sa inyong buhay. Nagsisimula ito personal na sa Panginoon. Ang bawat sa inyo ay maging epektibo maging sa inyong sarili. Katulad na lamang ng mga itinalaga ng Panginoon na man of God, no? Mga una. Effective lagi ang mga prayer nila. 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians 9:27. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Kailangan tayo, dinidisiplin natin din sa sarili natin para maging qualified tayo. No? O preach tayo ng preach, o share tayo ng share, pero pag nakita ang buhay mo ay lagpak, wala din. Tama po ba? Paano? Sino susunod sa inyo? Sino maniniwala sa inyo? Immoral din ang buhay mo. Walang maniniwala after a long run, butas din ang bubong. Di ba? Paano? Sino maniniwala? Sayang yung mga pagpapagal mo. Pagtatayo ng bahay, butas din pala. May butas. Merong entry point ang kaaway sa iyo. Kaya pinipilit mo yung gusto mo, pero hindi mo pwedeng may twist ang Lord. Hindi mo pwede siyang turuan. Ito ang way ko, Lord. Mabiyaya ka naman eh. Maunawain, di ba? Mapagmahal. Baka naman, Lord. Pwede na. Di siya nagbabago simula noon hanggang ngayon ay Diyos banal. Ang Diyos ay banal. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay laging nasa tama. Ang Diyos ay nagpo-promote after ng iyong mga paglilingkod sa Kanya. Psalm 37:28. Awit 37:28, ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, Psalms. ngunit ang masama ay ihihiwalay. And James 4:10. Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Psalm 37:28 sa English, God promotes. Kaya po kayo, nagkakaroon ng, mayroon sa atin nagtatanong sa kanilang puso, nagtatanong bakit nanatili sila sa kanyang estado ng pamumuhay. Bakit, Lord, ganito pa rin ako? Ang kasagutan dito ay ilan sa inyo ay hindi nagkakaroon ng pagiging epektibo patungkol sa pamahala, kung kaya ang iba ay hindi umaangat. Kung kaya ang iba ay hindi nanatili sa kanilang pamumuhay.
Wala hong yumayaman na walang alam. Wala hong bobo na yumayaman. Hello? Kailangan may alam ka sa pagninegosyo. Kailangan may alam ka paano pamahalan o imanis na lang. Pamahalaan o pamalakaran yung lakaran. Oo, palaka, parang tumatalon. Hindi. Pamahalaan o i-manage ang isang bagay. Ito ang sikreto. Kaya mo lang natututunan because you start small. Ang gusto ng iba, gusto ko humawak ng malaking kumpanya. Malaking negosyo. No. Humawak ka ng maliit. Doon, along the way, matututunan mo yung maliit na yon. Malalaman mo yung mga ups and downs, mga dapat. Hindi yung malaki agad. Hindi, magtatayo ako. Malaking bagsak po yon. Ang pagbagsak mo doon, malakihan din. Kailangan po nag-start na, benta ka lang muna, maliit. Kaya ko ba? Dito ba talaga ako? Start small. Believe that you can. Look forward and have one spirit. Kailangan, hindi, gusto natin. Pasikat agad eh. Bili nito, magandang gamit, magandang building, ayun talaga iniisip natin eh. Malulugi kayo niyan. Puro pasikat, payabang. Puro pa-impress sa tao. Hindi, kailangan franchise agad Jollibee. Ang bihira. Hindi kayo aasenso ng ganun kasi sa mga maliliit na negosyo, nalalaman yung mga mali, ay mali pala to. At least bagsak, onti, di ba? Wala, gusto nyo, puhunan agad, malaki. Bibiling ko yan. Tapos hindi marunong mamahala. Hindi niya alam. Kasi hindi siya nagsimula sa mababa eh. Kaya nung nandun na siya, kahit milyon-milyon na, hawak niya, bagsak pa din. Why? Yung pundasyon. Pundasyon mahina. Kaya ang mga pagninegosyo, tip ko sa inyo, mga nagbi-business po, start small. Maliit lang muna. Mamuhunan kayong maliit. Pag kaya mo, di ba? Idagdagan mo. Hindi, payabang ka kaagad eh. Sa kayabangan mo, hindi ka na makapagsimula. Kaya nga pinagpapala talaga eh, ang humble. Di ba? James 4:10, in due time, God will exalt you. Okay ba yon? Ha? Amen. Okay ba yung sa taong ito na magsimula tayo sa maliit, pamahalaan tayo ng maliit, at mapagkakatiwalaan tayo sa mas malaki? Amen. Amen po ba? Amen. Tigil na natin yung yabang natin. Pride na nakakaya. Sabihin na lang ni nakakasama ko sa church, nagbebenta ako nito. Ang liit-liit. Naglalako ako. Na sobrang hiya mo, kayabangan mo, nahihiya ka na mga maliliit na bagay. Ako proud ako sa mga negosyante talaga. Dahil nag-start ako sa maliit eh. Na pagbebenta ng lupa, at noon, nahihiya pa ako mag-flyers, bigay sa mall ng flyers. Hey, nahihiya ako pag nireject ako, ayaw tanggapin pagbigay ko. Hiyang-hiya na ako nun, ayaw tanggapin yung flyers ko. Hanggang nakabenta na ako, kumapal yung mukha ko. Tubig ko nga sa likod. Start small, amen? Bakit? Binibigyan ba kayo niya ng sila ba ang bumubuhay sa inyo? Hindi ang hiya kayo sa kapitbahay? Sila ba nagbibigay ng ulam nyo? Ha? Pagkain nyo? Sila ba? Kaya alam nyo, lahat ng lumalaki ay nagsisimulan sa maliit. Tandaan nyo po yung sinasabi sa inyo. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng puso ng pagtatanong bakit nanatili sa ganung estado ng pamumuhay. Kasi nga, kulang. At ito ang nasa Panginoon sa mga baguhan sa atin, sa negosyo, sa larangan. Unang-una po ay marapat mabago ang inyong kaisipan, no? Sa pagtingin sa mga bagay-bagay. Ma-renew yan this year. Renew your mind. Kung sa inyong pagpaplano ay nahirapan na kayo at nagreklamo na kayo na ito'y mahirap abutin, paano ba kaya ang mga bagay kung ito'y iyong gagawin? Kailangan mabago ang inyong kaisipan unang-una. Ito'y ma-renew
ng salita ng Panginoon upang maayos ang inyong mga pagtingin o ang inyong mga pananaw sa bawat bagay o sitwasyon. Romans 12:2. Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap And na perfect kalooban will ng of God, Diyos. acceptable or perfect. Gusto niyo talagang maano ang gusto ng Panginoon, hindi ang gusto mo? Magbago kayo ng isip, huwag kayong sumunod sa trending dito. Kailangan magpa-prophesy kayo. Ang mga prophet natin, dapat pumasok sa crypto or sa tataas yan. I prophesy with you. Tataas. Dito ka. Sa Forex, dapat gumagano na ang mga natin, prophet. If you are sharp, no? Dapat alam mo kung babagsak ang ating ekonomiya o hindi. Talagang panalo pagka may gifts. May gifts, alam mo yung future eh. Nagagamit po yan doon. Ha? Alam mo kung saan ka mag-i-invest sa gold o sa kung babagsak ba yan. Kasi you prophesy, you know ang future. At pinapaalam to ng Panginoon. Bakit yung mga walang anak, hindi anak ng Diyos, di ba? Yung mayaman sila doon. Bakit tayo ganon? Bakit tayo hindi maaari, di ba? Gagamitin mo naman sa mabuti. Gagamitin mo sa ministry, hindi pang sarili. Yun nga lang. Dapat gagamitin mo lagi, have covenant with God na gagamitin ko to Lord. Give me wisdom sa business na ito. Para mapangaralan ka o ma-share, mga missionary, mapadala namin sa Davao. Mapadala namin sa Cavite. Wala nang alinlangan na dahil lang sa pera, nahadlangan sila. Ma-experience ang mga misyon sa iba't ibang lugar. Kailan pa, Lord? Kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tama ba? Dapat tayo mismo mabago ng kaisipan, huwag kaisipan ng mundong ito. Kasi ang Lord, the all-knowing God, alam niya lahat ang nangyayari. Panatilihin niyo ang pagiging positibo ang kaisipan. Sapagkat kailangan pong maging resilient dito at ang maging positibo ito, hayaan ninyo ang inyong kaisipan ay mababad sa pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Joshua 1:8, di ba? Ang sabi? Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen, di ba? If you want to have a good success, because not everything, every work, every business has a good success. Meron po, successful lang sila. Not every success is good, no? But only the Lord give a good success. Having money is not a success, not a good success, no? Maari pang marami kang pera pero mitya ng buhay mo. Marami kang pera, maganda negosyo mo pero hiwalay ang pamilya mo. Ha? Masyado kang okupado ng success mo, but it's not good. Kaya, we want a good success. Amen? Comes Amen. from the Lord. Only good success comes from the Lord. Amen po ba? Amen. Nakukuha lang yan sa Word of God, sa pag-meditate ng Kanyang Word. Dahil marami pong mayayaman sa mundong ito, hindi naman good ang kanilang mga success. Tama po ba? Amen. Marami, hello, parang gusto nyo ng bad success. Amen? Amen. May ganon. Kailangan maintindihan nyo po yan na ang inyong i-pursue ay good success. Amen. Ang sikreto po, you will become prosperous kung kayo po ay babad sa Word of God. Amen. Ang buhay hindi pera-pera lamang. Yes. Mapera ka, kontrolado mo ang mundo, may pera ka na. Kahit nga si Bill Gates pilit na kinokontrol ang mundo sa pera niya, hindi niya magawa Tapos ikaw gusto mo, kailangan mapera ako para makontrol ko sila. Malabo po yun. Malabo po yun. Only Jesus can unite us. Amen. Kailangan mabago ang puso ng tao, ng buong mundo, makapasok si Jesus Christ
Sa puso nila, hindi ang pera. Yes. Makapasok si Jesus Christ sa puso ng mga tao. Amen. Simulan mo sa maliit, sa pamilya mo, magkaisa kayo. Tatatlo na lang kayo sa pamilya nyo, nagkakagulo pa kayo. Wala si Jesus Christ sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Doon pa lang, simulan, start small. Tatatlo na lang kayo, hiwa-hiwalay pa kayo. Kailangan mabago ang puso. Only Jesus can unite us. Let there be one so that you and I will become one. Amen. We are one. For we are one, sabi ni Jesus Christ. Panalangin po niya yan. Pero only when the Holy Spirit has come upon you, sa bawat tao, kung demonyo nandyan, bad spirit, naku po, hindi po yan makikiisa sa inyo. Kung bad spirit ang pumasok sa kanya, malabo niyo pong ma-unite yan. Kaya dapat ang church ay aware of that, deliverance, inner healing, at makapamahala ang Diyos sa puso. Kaya tayo nagsasama-sama, di ba? Birds with the same feather flocks together. Yeah. Ganun yun. Mapasama mo ba yung mga Muslim dito? Iglesia ni Batman at kung sino-sinong reliyon? Hindi mapapasama sa isang gathering. Pag nagsama ang Jesus Lord Church, di ba? Dati sumasama kami dyan eh. Sa Luneta. Noong kabataan ko, sama-sama. Jesus is Lord eh. Pag Jesus is man, hindi tayo pupunta doon, di ba? Pero kung Jesus is Lord, sama-sama tayo. Amen. Sinasabi, Jesus is Lord eh. Pag sinabi nga, Eddie Villanueva is Lord, naku po, iba na yon. Hindi na tayo sasama sa ganon. Amen po ba? Amen. Nagiging united lamang ang isang pagka si Jesus. Kahit iba-ibang church po kami noon, hindi man ako JIL, no? Because they proclaim Jesus is Lord, sama-sama kami niya. Jesus is Lord, Jesus is Lord. Sama. So, para namamagnet. Amen? Amen. Pero pagka nagsarili na, I am the Lord na, iba na yon. Pag ang tao na nataas, wala, kakalas ka na. Dahil hindi na si Jesus ang Lord. Yung tao na. Secondly, ang inyong mga puso ay mayroong ilang sa inyo ay tinatanging mga aral o sitwasyon. Mayroong ayaw, tinatanggi. Ayaw gawin ang panahong ito o pinaghaharian ninyo ang mga espiritu ng katamaran, espiritu ng complacency. Kung kaya naman nahirapan tayong umalagwa. Iyan po, una, ano yon? Espiritu ng Marapat na babago ang kaisipan. Amen. Pangalawa, ating mga puso. Kailangan po mabago. Tinatanggi natin. Mga aral o sitwasyon. May mga ayaw gawin tayo sa panahon na pinag-ahari natin, di ba? Pinag-ahari natin kung ano-ano, katamaran. Mayroon pa kayong quote, mabuti ng tamad, wag lang pagod. Ano ba yan? Pinopromote natin ang complacency. Paano kayo? Wala hong yumayaman ng tamad, no? Tulog ng tulog. Ang ilan naman ay kumakapit sa kanilang mga nakaraan. Bakit ganoon? Mga failure, mga regrets. Oh, bakit? Bakit? Ha? Hindi na mababalik ang kahapon. Mababalik nyo ba yung kanina? Wala na. Hindi na kayo nakapag-almusal. Wala na. Lunch na tawag doon. Mamaya kakain kayo. Gusto nyo mag-almusal? Hindi pa ako nag-aalmusal Ha? Hapon na yun. Sabi ng anak ko, gabi na, hindi pa ako nag-aalmusal. Kain niya 3 beses sa isang gabi. Almusal, tanghali. Kaya ang laki, bandihado. Ang bihira. Siyempre, almusal, itlog. Yun, iba yun. Tapos tanghalian. Meron din. Mabalik mo ba yun? Nakatayo ka kasi dyan eh. May ano ka ba? May lakad ka? Okay. Malalaki. Huwag kang magsasalta ng ganyan. Oh, guys ko yung mahal siyo. Yan. Extend. Ikaw talaga, sigboy ko. Kaya ganyang kalaki katabayan eh. Kain ng kain.
kung kahit hindi na naging epektibo sa pamamahala, mahalaga na maayos ang inyong mga puso upang kayo'y sa gayon ay ang inyong bawat na naisin ay gagawin ay masasaayos din. Alam nyo, minsan nasusunod tayo kung ano nararamdaman natin eh. Lagi na lang kung ano nararamdaman. Kung ano nararamdaman. Kaya napakahalaga na maayos ang ating puso. Hindi ko feel. Hindi ako magbibigay. Hindi ko feel. Dapat we walk by faith, not by sight. Hindi ko feel na magsimba. Ayoko, mainit. Huwag kayong magdidepende kung ano nararamdaman nyo. Tinatamad ako. Ayoko magsimba. Marami tayong dahilan. Pagka feelings po, flesh po yan, ako. Kamatayan po dulot niyan. Huwag kayong mamuhay sa laman. Pag namuhay kayo sa laman, ang dulo po niyan, talagang by faith, go, go, go. Amen. Hindi mo feel, go. Yes. Hindi mo gusto, go. Gawin mo pa rin, basta nasa Bible, nasa salita ng Diyos. Gawin mo pa rin ang tama. Nararamdaman mo, nakikita mo, hindi mo nakikita, o walang resulta pa sa tingin mo because we walk by faith, not by sight. Amen. Amen po ba? Ganon Amen. dapat. Pag sinabi ng Panginoon, go, go. Mahirap man sa tingin mo sa simula, pero pag sinabi ng Panginoon, go. Amen. Go ka pa rin. Kung Amen. pinapagawa ng Panginoon, go, this year, go. Amen. Gawin mo pa rin kasi pinapagawa ng Panginoon. Pero pag kasalanan, huwag kong gawin. No, no. Ha? Kasi pinapagawa ng Panginoon at ito'y kalooban niya, ang bunga nito ay maganda. Amen. Thirdly, pangatlo, last na to, kakaroon na pakipag-isa sa banal na Espiritu. Kailangan kaisa tayo ng banal na Espiritu. Sa tanghaliang ito, kailangan ninyo na ng inyong pandinig ay makatuon sa banal na Espiritu. This year, let us walk by faith, John 14:26. John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat sinabi ko sa inyo. John 14:26, post nyo lang. Ang bawat sa'yo mag-ingat sa kalamang inaaral, mga bagay na lalong pagdating sa buhay sa mundong ito. Mag-ingat kayo. Mga Nepalites nagtuturo niyan. Merong simple lang pinapagawa ng Panginoon, hindi mo alam, makabili ka na ng palaisdaan mo. Amen? May palaisdaan, may isa, daging dalawa. Ngayon, 3 na ba? Amen? Nag-pray ka lang, nagpa-deliverance ka lang sa Lord. Nagpalinis ng bahay. Walang kabog-abog, di ba? Hindi mo inaral, pero pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Iba, hirap na hirap. Pagod na pagod. Hindi na ginagawa niyang gabi ang umaga. Ang umaga, gabi. Call center pala siya. No. Ano lang, okay lang yun. Kapang gabi siya. Pero pagod na pagod sa kanyang pagpapagal, pero yung pala, ibigay mo lang ito. Walang-wala ka na, ibibigay mo lang. Tapos ang future mo ay secured na. Amen! Amen. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ang first fruit mo, ibibigay mo lang sa Panginoon. Hindi ka magkukulang sa taong ito. Kaya ka pala nagkukulang, anak ng Diyos, kasi ang first fruit mo, hindi mo nabigay. Kasi kulang ka pa, isip mo, kulang ako eh. Sa spiritual po, walang kulang-kulang. Pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo, ibigay mo. Dahil siya ang nagbibigay ng lahat. Huwag mong paghihinayangan ng Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Huwag kang manghihinayang sa pagtulong sa kapwa. Huwag kang manghihinayang sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Dahil tandaan mo, ang buhay hininga mo ay galing sa Kanya. Anytime pwedeng pindutin ang ilong mo. Di ka na magigising kinabukasan. Dito ka na nga lang. Patuloy ka na sa pagkakasala. Kaysa magkasala ka pa, akyat ka na rito. Pahinga ka na, anak. Ang tatlong ito ay nagiging daan upang sa gayon ay maging epektibo po kayo sa pamamahala. Ano yon? Mabago ang isipan, mabago ang puso, sumunod sa banal na Espiritu. Mayroong mga hadlang kung bakit hindi kayo nagiging epektibo. Ito ang mga hadlang. Katulad ng mga nabanggit natin kanina,
patungkol sa isipan at puso. Bukod dito ay nagiging desisyon sa buhay. Ang iyong mga desisyon sa buhay. Mga desisyon sa buhay. Marami kayong desisyon na ginagawa na hindi kasama ang Panginoon. Marami kayong mga ginagawa sa buhay na hindi kayo nanalangin. Sinasabi nyo na kaya nyo, kaya ko. Ako bahala, Lord, wag mo kong pakailaman. Pag hindi po kayo nanalangin, o hindi kayo talagang taos-pusong inaalam ang kalooban ng Panginoon, o may depende sa banal na Espiritu, sinasabi niyo sa Diyos, wag mo kong pakailaman, kaya ko to. Ang buhay natin dapat nakasalig sa banal na Espiritu para hindi tayo mahirapan. Nakikinig, nakikinig, nakikinig. Kaya nananalangin, sumasama sa gawain. Kaya lagi yung sinasabi sa inyo, yung 10 years yung pagpapagal sa Panginoon, in just one click lang, kaya niyang gawing baguhin lahat sa buhay mo. Amen? Dahil sa iyong pagsunod. Amen? Sige, palakpak lang sa Panginoon. Kung naniniwala ka na bago ang buhay mo this year, palakpakan mo ang sarili mo, magdiwang ka, at magkaisa tayo sa 2024 na ito, na may bagong buhay sa Kanya, dahil ayan ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Huwag nyo nang ipilit sa taong ito ang sarili mo, dahil kapahamakan lang po ang dulot niyan. I thank the Lord na increasingly in measure talaga, from glory to glory, from blessing after another, ang lahat na mga sumusunod sa Kanya, ating mga leaders, ay nababago ang mga buhay talaga. At ang mga ayaw sumunod ay talagang nanatili sa kanilang, mapapansin nyo rito sa church, ay nanatili sa kanilang mga buhay. Sawi. Ako'y isang sawi. Diba? Batang Yagit. Makapapansin nyo yan at alam nyo naman ang mga buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang mga sumusunod sa Diyos, ang lahat na nagtitiwala, kaya I encourage you, no? Man and woman of God, na talagang sumunod kayo dahil ang Diyos natin ay hindi nagsisinungaling. Amen? Amen. We serve a God who cannot lie. He is real. Amen? He is real. Ang prayer po natin ngayon, bago tayo mag-iwahiwalay, sa bawat isa ay magkaroon ng kasagutan sa pagiging epektibo sa pamahala. Ang bawat isa ay pamahalaan natin ng ating buhay. This year, enough is enough. 1/2, 1/4. Enough is enough. Tama na ang mga pagkakamali. Amen po ba? Amen. Tama na ang mga pagsunod sa sariling kagustuhan. Andito ang church para tumulong sa inyo. Hindi po kami nangongondem sa inyo. Yes, I know, I know. You cannot twist the mind of God. Ito ay nagsisimula sa desire muna ng puso at will. Kailangang willing ka. Sabi sa Psalms 37:4, last verse natin, sige. Awit 37:4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Dapat kayo ay nagdi-delight sa Panginoon. Delight, not yung pagsaserve nyo, dapat delighted kayo. Hindi kayo napipilitan lamang. At makikita nyo. Makikita mo talaga. Makikita nyo. He will give you the desires of your heart. Right husband, right wife, right business, right the Mr. Right, Mrs. Right, no? Lahat po yan is right in the sight of God. Ayan ang plano ng Panginoon, plan to prosper you, not to harm you. Walang masamang balak ang Diyos sa inyo. Lahat ay kabubuti nyo. Amen po ba? Amen. Diba ang sarap ng ganon, ng Ama natin, nagmamahal sa atin? Ang lahat lamang ang nais niya ay kabubuti nyo. Alam na niya yan. Please follow Him. Alam na niya dulo niyan. Pag pinilit mo pa gusto mo, ay pasensya na sang sayo. Hindi pwede ang mga balak mo. Alam niya na yan, please. Parang awa niyo na, church. Alam niya na yung dulo niyan. Huwag mo nang ipilit. Amen? This year, I hope to see you next year na mas maganda kaysa dati. Tandaan niyo ang taong ito. Tandaan niyo ang araw na ito. And ang first, I believe na pangat ng pangat ang ating taon. Amen? Amen.
Sapagkat kung ito hindi nyo di-desire at hindi nyo willing na mamahala sa mga bagay na mula sa Panginoon, ay hindi kayo maaaring gamitin ng Panginoon. Katulad lamang ng mga isang labanan, hindi nilagay ng hari ang hindi handa sa pakikipaglaban. Sapagkat maaari kayo masugatan, ayon ng Panginoon niya, matalo sa labanan, kukat kayo'y mayroong paghahanda. Church, are you ready? Ready na ba kayo tumanggap ng mga malalaking bagay sa Panginoon? Amen. Just prepare yourself. Prepare your heart na huwag kayong magimitya ng inyong pagkawasak o inyong pagmitya ng buhay niyo ang pera. Ang pera. Ang pera. Kaya hindi mo pa natatanggap sa ngayon, God knows that you are not ready. I pray for you na maging ready kayo dahil maraming parating sa buhay mo. Mga pagpapala. He will not give you a car if you do not know how to drive. Wala kang lisensya. Kumuha ka muna ng lisensya. Mag-apply na ng student. Desire to do His will. Hanggat kayo maayos ang lahat. Na po? First things first. And God will do the rest. Dahil kayo ilan sa inyo ay may kakulangan pa, ang bawat sa kung kaya't inuhubog pa ng Panginoon hanggang kayo maging handa at hinog. We thank the Lord, ang church natin ay palago ng palago. Amen. Ang church natin ay pahinog ng pahinog. Amen. Ang mga matured, kaya kayo hinog na, matured na kayo. Ang mga matured Christian lamang, ang matured tree lamang ang bumubunga. I pray for you na matured talaga tayo. Maging matured sa larangan na emosyon, damdamin. Maging matured na kayo, huwag kayong iyakin. Huwag kayong uhugin sa lahat ng problema. Dapat kayo po ay matatag, matibay sa lahat ng dumaraan sa inyo. Amen po ba? Because Amen. you know that God is alive and He answers all our prayer. Amen. Amen. Can we all stand? Tayo po tayo. Hallelujah. Ang epektibo ng pamamahala at para ito ay mapangyari ang mga nabanggit ng Banal na Espiritu ay kailangan may handa sa inyo. May handa sa ating pagiging effective. Effective na parang kutsilyo. Kulang pa tayo. Kulang ka pa. Huwag niyong aminin na perfect ka na, church. Lahat ng perfect nasa langit na. Perfect ka na ba? Nagyayabang ka? Wala pang perfect sa mundong ito. Pag perfect ka na, nasa langit ka na. Magtulungan po tayo. Ang inyong isipan at puso ay ang inyong pakikinig sa Panginoon. Magpanalanginan po tayo. Lahat tayo kulang pa. Lahat tayo naayos ng Panginoon. Ito ang mensahe ng Panginoon sa taong ito. Unang linggo ng taong ito. Ito'y upang sa gayon ay sa inyong pagtatanim, kayo po ay umani at mayroong aanihin. Amen? Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pamamahala, ang epektibong pamamahala sa taong ito. God cannot be mocked, whatever man so he shall reap. Wala pong shortcut. Ayaw niya ng mga trespassing. Always shortcut. Instant noodles. Instant money, instant. Ang pagyaman pong gusto ng Panginoon ay dahan-dahan. Dahan-dahan. Kaya start small. Believe that you can. Look forward and have one Spirit of God. I pray for you. Come on, just close your eyes and pray. I pray for you right now that this year, a prosperous new year, mapamahalaan nyo. May the wisdom of God come upon you. How to handle life, business. Ability to acquire, produce wealth may be on you. Come on, pray. Pray to the Lord. Lord, help me to manage my life. My family, my business. Help me to manage my whole being, Lord. Myself, help me to manage first myself. Help me to